Oh. Papasanin ho natin dito sa ating lesson, sa pagpapatuloy ho, ano ang instruction ng Panginoon kay Josue? Ang sabi ng Diyos, ay sabi ni Josue sa bayan, pakinggan niyo ang Panginoon ninyong Diyos. Na kapag dumating yung tipan, yung kaba ng tipan, ano ang gagawin nyo? Kayo'y susunod. Sino ang magdadala ng tipan? Ha? Yung lahi ng mga Levita. At sila yung nabigyan ng pagkakataon na sila ay magdala ng tipan. Ito siguro yung naging instruction, ay naging sinundan ng ilang mga Romano na sa panahon ng fiesta, sa panahon ng Holy Week, sila ay nagdadala ng santo sa kalsada. Maaring itong ginawa nilang batayan. Pero ito mga kapatid, tingnan nyo, hindi yung santo ang dala-dala dito, kundi kaban. Ano nilalaban ng kaban? Yung tungkod ni Moises, 10 utos. Ito yung commandments. Tungkod ni Aaron. Ito yung commandments ng Panginoon. At yung kaban na yun, mayroong instruction. Huwag kayong lalapit. Ha? Ilang siko? Siko pati. 7. Ilang siko yun? 20 siko. Ibig sabihin, ano yun? Yard. Ay, lan yun. Yard. Oh. Feet. Ay, Huwag yard. kayong lalapit, huwag kayong lalagpas doon. Pero wala namang binanggit ng Biblia kung pag lumagpas kayo ron, ay anong mangyayari sa inyo? Walang pinabanggit. Basta instruction, huwag kayong lalagpas, huwag kayong lumapit. Mahalaga po ang pagsunod. Kasi ito yung gustong i-exercise sa lahat ng mga tao, yung pagsunod. Why? Kasi sa Garden of Eden, ang number 1 na kasalanan ng tao is disobedience, hindi sa pagkain, hindi pagsunod. Kaya sa panahon na nagkasala ang tao, ini-exercise, gusto na ng Panginoon na ma-exercise ang pagsunod. Hanggang sa panahon ng Moses, sa panahon ng Panginoon, hanggang sa panahon na natin ngayon, yung obedience ay mahalaga sa isang Kristiyano. Kaya po, anong ginawa? Nung sila po sumunod sa instruction, dumating na yung kaba ng tipan, ginawa nila yon, at sila po ay nagpatuloy sa paglakbay. Pero may problema, brother. Ay tatawid sila sa dagat. Ha? Patungo sa Jericho. Sa pagtawid nila, ito yung kapangyarihan ng Diyos, kababalaghan na ipinahayag sa kanila ng Panginoon. Tingnan niyo po ha. Kung panahon ni Moses nahawi muli ang dagat, yung dagat ng asin, ay ngayon sa panahon ni Josue, nangyari uli yun for the second time, na ang dagat ay muling nahawi. At yun ay natuyo. Sa kanilang paglakbay, tuyo yung lupa. Ano ang instruction? Sa bawat lipi ay mayroong kukuha ng isang lalaki. At isang lalaki, anong gagawin nila sa bawat lipi? Sila ay kukuha ng bato. Kung nasaan yung mga pare na may dala ng kaban, doon sa panan nila kukuha ng bato. At yung bato na yon, anong ginawa nila? Ha? Inilagay ng Panginoon ng mga tao, ng mga lipi, yung bawat bato, upang, ano ang sabi ni Josue? Kung makita ng inyong mga anak, ay maging alaala sa inyo. Ito yung memory ng
kapangyarihan ng Panginoon. Kapangyarihan ba? Hindi. Ito yung memorya ng biyaya ng Diyos ng pagliligtas ng Panginoon. Tanda ng pag- Tingnan mo natin. Tanda ng Buksan po natin yung binabanggit dito sa may binabanggit po dito sa Lucas chapter 18, 18 to 27. Buksan po natin. Lucas 18, 18 to 27. May nakakuha na po? (18 to 27). Anong banggit po rito? Basahin po natin. Meron na po ba? Tinanong siya ng isang pinuno. Sino po siya? Si Jesus. Ng isang pinuno, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ito ang tanong ng isang mayamang binata. Ano ang gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ito ang sagot ni Jesus. Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatanong? Bakit mo tinatawag? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang mangalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang gumawa, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anumang mayroon ka ay pag-ipagbili mo. Ipamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Subalit nang marinig niya ang mga bagay na ito, siya'y nalungkot sapagkat siya'y napakayaman. Tumingin sa kanya si Jesus at sinabi, napakahirap sa mga may kayamanan ang pumasok sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? Ano ang problema ng isang binatang mayaman? Siya, hindi niya kayang ibintang Ang yaman niya. instruction sa kanya ng Panginoon, Hindi niya kayang mawala. dahil sumusunod ka sa lahat ng utos, nagagawa ko, ay lahat ng iyong kayamanan, ipagbili mo at ipabigay mo. Sumunod ka sa akin. Nalungkot ngayon yung binata. Yan ba yung sinasabi nila? Nung malungkot yung binata, tiningnan siya ng Panginoon, napakahirap. Hindi naman po sinabi na hindi makakapasok yung mayaman. Pero sabi ng Panginoon, napakahirap pumasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Bakit? Ano ang problema ng isang binata? Ha? Ano ang problema ng isang binata? Ayaw niya ibintang yung yaman niya. Nanghihinayang siya sa pinaghirapan niya? Nagpagod siya? Tapos pamimigay niya lang. Ikaw nga naman nagpagod na maghapon. Tapos pamimigay mo lang. O, di ba? Mahirap talaga. Pero sino ba ang kausap niya? Si Cristo. Ha? Mahirap mag-decide sa isang tao na ikaw ay nagkaroon ka ng isang bagay na pinaghirapan mo, and yet iiwanan mo lang. Tama? Pinaghirapan mo ang isang bagay, pero iiwanan mo lang bandang huli. Naalala ko si Brother Aner, pangalanan ko na, ng West. Hindi naman totally mayaman si Brother Aner, pero mayroon din. May kaya sa buhay. May sasakyan, may maayos sa buhay, may mga anak na
additional. Minsan siya pa nga nasusupport sa West. Naitayo yung third floor, sinuportahan niya po yun, pero binabayaran siya ng mga kapatid sa West. Pero sa ano sabi niya? Pagdating ng Panginoon, lahat na mayroon ako, walang sa-isa yan. Pagdating ng takdang panahon ng pag-uusig, lahat yan iiwanan ko. Walang kalagayan. Pero lahat ng mga yun, pinaghirapan niya. To the point, ang gusto ng Panginoon, kung gusto mong pumasok sa kaharian ng Diyos at mana ng buhay na walang hanggan, lahat na pinagpakuran mo na hindi magdadala sa paglilingkod sa Diyos, na pwedeng maging hadlang sa paglingkod sa Diyos at sumunod sa Diyos, ay iwanan mo para sa Panginoon. Iwanan niyo po. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Yung magsumunod. At sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Tingnan niyo po, itong binatang ito. Sabbath keeper. Tama mali? Yes. Sabbathista. Oh. Binata, mayaman, Sabbathista. Bakit? Mula pagkabata hanggang sa binating may edad na siya, sinusunod niya lahat ng utos. Pero may problema sa kanya. Sabi, madamot. May problema sa kanya. Yung hindi pagsunod ng lukusan sa ating Panginoon. Hindi siya sunod, hindi buong puso ang paglilingkod sa Kanya. Hindi buong puso ang paglilingkod niya sa ating Panginoon. Kaya nga sabi na, bakit, tanong nga bakit tinanong pa ng Panginoon, sumunod ka sa akin? Hindi ba nalaman ng Diyos na itong taong ito ay mabuting tao, tagasunod niya, lahat ng utos? Pero bakit sinabihan pa siya, halika, sumunod ka sa akin? Ha? Alam ng Diyos na itong tao, itong mabuting tao, sumusunod sa kautusan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi yun nakabatay sa pagsunod sa kautusan. Alalahanin ko ulit. Ang kautusan ay hindi po makakapagligtas. Pero ang pagsunod sa kautusan ay bahagi ng proseso ng paglilinis ng isang tao sa patuloy niyang pagyakap sa kaligtasan ibinigay sa kanyang Diyos. Sapagkat ang nagbibigay ng kaligtasan, walang iba kundi ating Panginoon, si Jesus lamang. Siya ang nagbibigay ng kaligtasan. Kapag niyakap natin si Kristo sa buhay natin, tinanggap natin sa buhay natin, yung pagsunod sa kautusan ay proseso ng pagbabagong buhay natin kasama ang ating Panginoon. Nakuha niyo po. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka sumunod sa ako'y sumunod sa kautusan kahit di na ako mabinyagan, okay lang. Hindi po ganon. Ang pagsunod ang mahalaga sa bawat Kristiyano. Tuloy po tayo. Malapit na tayong matapos kasi mayroon po tayong elections of nominating committee ngayong araw. Kaya nire-request ko po kung nandiyan na ating clerk, sulat na yung guidelines natin sa whiteboard. Okay po, tuloy tayo sa ating lesson. Sa pagpapatuloy mga kapatid, tingnan niyo po ang John 14:26. Anong binanggit po rito sa Juan 14:26? Tingnan mo natin ha.